Hulaan mo kung ano ang nangyari nang inatake ng toro ang kabayo. Maraming tao ang naniniwala na ang mga kabayo ay mga hayop na tahimik at mapayapa. Ngunit ngayon, matutuklasan mo na kapag sila ay nangamba, maaaring silang maging isa sa mga pinakamakapangyarihang mandirigma sa kalikasan. Isang sipa lang, kayang baguhin ng kabayo ang kapalaran ng kahit anong hayop na maglakas loob na guluhin ito. Mula sa mga lobo at oso hanggang sa mga agresibong toro, maghanda kang makita ang kamanghamanghang kapangyarihan sa pagtatanggol ng mga hayop na parang marangal na ito. Isang leopard, isang napakabilis na mangangaso, ay sinusubukang mangambush ng isang kabayong tila wala sa isip. Ang sinuman ay iisipin na ito ay isang madaling biktima. Gayunpaman, hindi alam ng leopard ang mga reflexes ng kabayo. Bago pa man makalundag ang leopard sa kabayo, tinamaan ito ng isang malakas na sipa na nagtulak sa kaniya pabalik. Kahit na ang leopard ay isang mabangis na mandaragit, tumakbo ito ng takot. Isang sipa lang ang sapat na upang maintindihan nito na ang kabayo ay hindi madaling maging pagkain kundi isang matibay na kalaban. Isang gutom na oso ang lumapit sa isang kawan ng mga kabayo. Karaniwan, ang mga hayop ay tumatakbo palayo sa oso, ngunit ang mga kabayong ito ay nagpasya na makipaglaban ng sama-sama. Sa sandaling mapansin nila ang pasaway, nagbantay ang mga kabayo at nilapitan ang oso. Sinubukan ng oso na manatiling matatag, ngunit napakalakas ng malakas na pagsalakay ng mga kabayo. Napagtanto ng oso na imposibleng manalo sa labanan, kaya tumakbo ito papunta sa gubat upang maiwasan ang mga sipa ng mga kabayos. Nagsimula ang labanan nang gumawa ng pagkakamali ang isang lobo, isang bihasang mangangaso na pasiklabin ang galit ng kabayo. Akala ng lobo na may kalamangan ito, ngunit ang kabayo ay umatake ng napakabilis. Hindi lamang nagdepensa ang kabayo, naglunsad din ito ng atake. Hinawakan nito ang mga paa ng lobo at pinagsuntok ito sa lupa ng may matinding galit. Nagulat ang lobo sa lakas ng sipa kaya wala itong pagkakataon na makaligtas. Isang mabilis na leksyon, huwag kailanman maliitin ang isang nagalit na kabayo. Sa putunang ito, nakikita natin ang isang oso na sinusubukang lumapit sa kabayo mula sa likuran. Naghihintay ng pagkakataong umatake, ngunit matalas ang pandama ng kabayo at palaging alam kung nasaan ang oso. Sa bawat hakbang ng oso pa itaas, ipinapakita ng kabayo ang kanyang mga hulihan na paa handang magbigay ng nakamamatay na sipa. Nag-aalangan ang oso, umatras at sinubukang muli, ngunit hindi bumababa ang gwardya ng kabayo. Sa huli, naintindihan ng oso na ang kabayong ito ay hindi madaling biktima kaya umalis ng walang dala. Sa kwentong ito, sinubukang manghuli ng isang maliit na baka ang isang lobo. Ngunit isa sa mga kabayong nakapaligid sa maliit na hayop ang napansin ang panganib at nagpasya na makialam. Hindi kailangan ng kabayo ang tumakbo. Simpleng nilapitan nito ang lobo na may nakakatakot na titig. Nang makita ng lobo ang laki at katiyakan ng kabayo, nanginig ito. Alam nitong hindi nito kayang manalo sa laban kaya tumakbo upang iligtas ang sarili. Nailigtas ng kabayo ang maliit na baka gamit lamang ang kanyang presensya. Isang aso na lahing pitbull, kilala sa kanyang agresibidad, ay nagsimulang kagatin at guluhin ang kabayo. Sinubukan ng kabayo na lumayo, ngunit hindi tumigil ang aso sa pambabastos. Pagkatapos ng ilang sandali, naubos ang pasensya ng kabayo at ginamit ang kanyang lakas upang wakasan ang panggigipit. Isang malungkot, ngunit makatotohanang sandali na nagpapaalala sa atin na dapat panatilihing malayo ang mga aso sa mga kabayo dahil ang mga ito ay maaaring maging mapanganib kapag pinilit na ipagtanggol ang sarili laban sa patuloy na pag-atake. Ito ay isang kakaibang pangyayari, lalo na dahil sangkot dito ang isang walang kalaban-labang hayop. Lumapit ang isang kabayo sa maliit na pagong sa lupa. Naramdaman ng kabayo na hindi komportable o nababahala sa kakaibang bagay na kumikilos sa lupa. Hindi nag-atubili, hinawakan ng kabayo ang pagong sa ibabaw gamit ang kanyang bibig at itinapon palayo. Hindi ito labanan ng buhay o kamatayan, ngunit ipinapakita nito na pinoprotektahan ng kabayo ang kanyang personal na espasyo laban sa anumang bagay na tila kakaiba sa kanya. Sa ating susunod na putok, nakikita natin ang isang tupa na masyadong lumapit sa mga hulihan ng kabayo. Ayaw ng kabayo ng kasama kaya naglabas ito ng mabilis na sipa. Hindi ito buong lakas na sipa kundi isang malinaw na babala. Naintindihan ng tupa agad ang mensahe at dali-daling umalis. Ito ang paraan ng mga kabayo upang magtakda ng mga hangganan sa kanilang teritoryo.
Sa bahagi na ito, nagpapakita ang isang kabayo ng hindi pangkaraniwang agresibidad laban sa isang tupa. Kahit sinubukan ng isang lalaki na pagitan ng mga hayop, masyadong malakas at mabilis ang kabayo. Inatake ng kabayo ang tupa gamit ang kanyang bibig sa paghawak ng mga paa nito na nagdulot ng malalakas na dagok. Itinuturo sa atin ng kwentong ito na ang mga kabayo ay may matindi at mabilis na ugali at hindi palaging palakaibigan sa iba pang mga hayop sa bukid kahit sila ay mapayapa. Ito ang pinaka nakapag-impact na eksena sa video. Isang malaking at malakas na toro ang nagpasya na umatake sa isang kabayo sa gitna ng bukid. Ibaba ng toro ang ulo at umatake gamit ang mga sungay. Ngunit mas matalino ang kabayo. Sa isang kisap mata, pinaliko ng kabayo ang katawan nito at naglabas ng makapangyarihang sipa gamit ang hulihang paa. Diretso ang tama sa ulo ng toro na may nakamamatay na lakas. Hindi lumipad ang toro sa hangin, bagkus bumagsak ito sa lupa na parang bato. Kaagad itong naging hindi gumagalaw. Itinataas ng kwentong ito na kayang patigilin ng sipa ng kabayo kahit ang pinakamabigat at pinakaagresibong hayop. Sa putok na ito, nagharap ang toro at kabayo. Nagsimula ang toro sa pagtakbo papunta sa kabayo upang itong tamaan gamit ang kanyang mga sungay. Ngunit umatras ang kabayo at iniiwasan ito. Pagkatapos, nagbantay ang kabayo at gumawa ng mga kilos gamit ang harapang mga paa upang pagsabihin ang toro. Muling nagsulong ang toro, ngunit umatras muli ang kabayo at iniiwasan. Pagkalipas ng ilang segundo, napagtanto ng toro na mas malakas pala ang kabayo kaysa sa kanyang inakala. Kaya nagdesisyon itong umatras at iwanan ng sagupaan, nanalo ang kabayo sa laban. Ang kambing ay mga hayop na dahil sa kanilang pagmamataas, maaari silang gumawa ng malalaking pagkakamali. Sa pagkakataong ito, isang napaka-interesadong kambing ang tumindig eksakto sa likuran ng isang kabayong galit na. Hindi nagatubili ang kabayo at naglabas ng direktang sipa. Lumipad ng malayo ang kambing dahil sa tama. Kahit na bumangon ang kambing at tila gustong hamunin muli ang kalaban, malinaw na natutunan nito ang isang masakit na aral. Huwag kailanman tumayo sa likod ng kabayo kung ayaw mong lumipad. Sa pagtatalong ito, sinubukan ng isang maliit na tandang na guluhin ang isang higanteng kabayo. Nawalan na ng pasensya ang kabayo at sumugod sa ibon. Sa simula, naghagis muna ito ng sipa sa hangin upang takutin ang tandang, ngunit walang epekto kaya nag-ikot ang kabayo sa paligid at sumipag gamit ang buong bigat nito sa tandang. Siyempre, wala nang paraan ang tandang upang ipagtanggol ang sarili laban sa ganito kalaking kaibahan sa laki at lakas. Ito ay isang panghuling patunay na para sa kabayo, walang maliliit na kalaban kapag ito ay nagpasya ng umatake. Isang kamelyo ang bastos na sinubukang umatake sa isang kabayo sa isang bukas na lugar. Sa mataas na reflex, nagbantay ang kabayo at naglabas ng isang sipa na tumama mismo sa bibig ng kamelyo. Isang sipa lang ang sapat nang patigilin ang kamelyo at ipaalala kung sino ang namumuno sa lugar na iyon. Isang demonstrasyon ng napakatumpak na paggamit ng mga hulihang paa. Isang buhaya ang tahimik na nagpapahinga sa ilalim ng araw, ngunit nagkamali ito nang gawin iyon malapit sa isang kawan ng mga kabayo. Isa sa mga kabayo, nang maramdaman ang panganib, biglang umatake at naglabas ng serye ng mga mabagsik na sipa laban sa reptilya. Lubos na nagulat at natakot ang buhaya kaya napilitang tumakbo palayo. Pinapakita ng kwentong ito na ang mga kabayo ay hindi natatakot na harapin kahit ang mga pinakamapanganib na mandaragit sa mga ilog. Isang napakaibang tanawin na nagulat sa maraming tao. Lumapit ang isang kabayo sa mga maliliit na sisiw na naglalakad sa lupa. Sa halip na baliwalain ang mga ito, huli ng kabayo ang isa at nilunok. Bagaman ang mga kabayo ay mga herbivores, paminsan-minsan ay nagpapakita sila ng mga kakaibang gawi tulad nito. Isang sandali na sumisira sa ideya na ang mga kabayo ay kumakain lamang ng damo at nagpapakita ng isang ibang mukha ng kanilang likas na katangian.